Napatay ng mga pulis sa buy-bust operation ng lalaking nagbebenta umano ng baril sa Cabuyao, Laguna. Git naman nakahanap ng mga lalaki, wala rotong armas at hindi sangkot sa iligal na gawain. At live mula sa Cabuyao, Laguna, nagbabalik si News 5 Mr. Exclusive Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga detalye sa kaso na to? Lord, namatay nga ang isang lalaking sinasabing nagbebenta ng mga armas matapos daw manlaban sa mga pulis dito sa Cabuyao, Laguna. Nasa kulpa nga sa CCTV ang bahagi raw ng operasyon na yan. Sa sinabing video, kita nga ang pagtumba ng lalaki na kinilalang si Paul Hatulan sa kalsada sa Barangay Gulod. Ilan saglit pa, sunod-sunod na dumating ang mga armadong lalaki na nakasibilyan. Mga miyembro umano ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Laguna ang mga armadong lalaki. Pinalibutan nila ang lugar. Kinapkapan ng isang operatiba ang nakahandusay na si Hatulan. Tila tinangkapang ang posasan bago sila tumawag ng isang pick-up. Nang dumating na ang pick-up, nagtulong-tulong sa pagbubuhat ang mga pulis para isakay si Hatulan sa likod. Agad ding umalis ang mga pick-up. Wala nang buhay si Hatulan nang makita ng kanyang mga kaanak sa isang ospital. May tama siya ng bala sa tiyan na tumagos sa kanyang ari. May laceration din sa kanyang binti. Base sa autopsy report, naubusan umano ng dugo ang biktima kaya namatay. Tumangging magbigay muna ng pahayag ang CIDG Laguna at ang Police Provincial Director. Pero sa report na isinumiti nila sa Regional Office, nagsagawa raw sila ng Oplan paglalansag Omega o buy-bust operation at target daw nila si Hatulan. Nagbenta raw ito ng baril pero nang magkabayaran na ay nakatunog daw si Hatulan at inagawan ng baril ang isang operatiba. Dito na raw nangyari ang pagbaril ng mga backup na pulis kay Hatulan at sumunod na umano ang tagpo na nakunan sa CCTV. Hindi naman kumbinsido dyan ang pamilya ng biktima. Makikita naman daw sa video na walang baril na hawak si Hatulan. Kwento nila, naglalakad lang ang biktima para bumili ng merienda ng tiyempong dumating ang mga operatiba ng CIDG. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga kamag-anak. Na bigla daw na may dumating na dalawang sasakyan. Ang mga armado, pagbaba sabi, wala tatakbo. Kaya tsuhin ko, yung tatipil ko. So, siyempre sa takot, di niya akala kasi marami nanakbo. Yun, doon ako siya pinutukan. Walang nangyaring say ng laban. Kahit naman sa CCTV, pagbaksak niya, walang bumaksak sa kanyang armas, barel, maraksak, wala. Aminado ang pamilya na nakulong noon si Hatulan noong 2014 pero malinis raw ang record nito mula nang makalaya. Ayon din sa barangay, matapos daw yung insidente ay inimbitahan sila ng pulisya para pumirma sa mga umano'y nakuwang ebidensya. Pero tumanggi sila dahil hindi nila alam ang umano'y buy-bust at wala silang kinatawan doon. Pakinggan natin ang pahayag ng barangay chairman. Ibig sabihin, hindi po na-inform ang barangay sa mangyayari. Nagulat na lang po ako nung ako'y sinabihan ng aking mga tanod dahil medyo nagpahinga ako. Sabi niya, Kap, kailangan daw ng barangay official. Kailangan daw yung elected makapag-sign doon sa kanilang ang ba tawag dito, inventory. Hindi na ho kami nagpunta doon. Lord, sa ngayon, sinimulan na ng Commission on Human Rights Laguna ang investigasyon sa insidente habang ang NAPOLCO nagpadala na rin ng mga investigador. Lord. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.